A URC. Oh, okay. Okay. This is quite nice. Yun nga lang, medyo ano siya, no? So mukhang dun siya sa 112 kumukuha ng support. 112. Pero at the same time, may resistance siya sa 130. Kaya medyo na-sandwich, no, si URC. The stock is unfortunately still on a downtrend, which is quite obvious, no? We'll see hopefully kung anong pwede niyang gawin. Teka, ilagay ko lang dito yung MA50 ko at saka MA200 ha. Ayan. Okay. So ayun, kung meron akong hawak na URC at this time, I'll hold. Okay? Pero syempre, even though I'll hold, kailangan lagi tayong merong cut loss point, no, or cut loss price. And for me, that is still 112 pesos. Okay? Which means, kapag yung stock nag-drop below 112, matic sell. No? No questions asked. Sell na agad yon dun sa part na yon. Okay? Ayan. Kung wala naman akong hawak na URC, anong gagawin ko? Sa ngayon, wala muna. Excuse me, the stock is still on a downtrend. Siguro I would rather wait, no, na makabalik siya. Tingnan natin kung saan. I can go with 130 kaso feeling ko masyado siyang mataas. Let's try to find it from the FIBO. Halos na doon sa area din na yun eh. 128 hanggang 130 talaga yung kanyang yung nakikita nating resistance, no, for URC. And then after 128 would be 138 naman yung kasunod. Ayan. Okay? So yun, that's my take on URC. Next up, sabi ni Rosario, CNPF. Ayan. Ito, kakapasok lang na ito sa index. Pero malungkot na siya. Well, hindi naman ganun kalungkutan, no? Lakihan ko. Nga pala, nakalimutan ko. Sorry naman, lakihan ko siya, ha? Ayan. Hindi naman siya ganun kalungkot, pero at the same time kasi, remember ha, kahapon lang siya pumasok sa PSE. So kung papansinin natin, kahapon nag-drop pa yung price noon. Yun nga lang ngayon, the good thing there is may konting rally tayo nakikita, no? So nagstay above pa rin siya sa 29.30, which was its previous resistance. Ayan. Okay? So the stock is still on an uptrend, ha? Uptrend pa rin naman yan, no? Kailan siya magkakaroon ng reversal? Probably at 26 pesos. Doon pa. Okay? Kung meron akong hawak na CNPF, ano gagawin ko at this time? I'll hold. Pero siguro I'll place my cut loss point at around 28.75. Okay? Kung wala akong hawak na CNPF, anong gagawin ko? Siguro I'll wait for 2 more days, no? Ang gusto ko kasing ma-prove dito is yung 29.30. Kung ito bang price point na to will be a strong support, no? Kasi previously nabasag siya eh. Ayoko namang siya agad, no? I-ignore na valid pa rin siya. So I would like to see it magstay above 29.30 para lang at least ma-prove natin na solid or malakas pa yung kanyang support line. Okay? Sabi ni Corina, TEL. Ito, another stock na nasa downtrend pa ito, ha? Downtrend pa rin yan. May konting rally, yes, pero downtrend pa rin. Ito lang yung medyo worry ko sa kanya, no? Pagtungtong ng 1,200. Because I think itong 1,200 is still a strong resistance para kay TEL. No? So tingnan natin kung kaya ba niyang i-meet ito. Kung meron akong hawak na TEL, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. Pero kapag papalapit na siya doon sa 1,200, I'll be ready for a take profit, no? Kahit partial lang, no? Partial take profit, no? In the event na mag-drop siya, at least nakapag-take profit ka na.
Kung halimbawang magtuloy-tuloy man siya and eventually mag-breakout, okay lang din. Kasi kung partial lang naman yung ginawa mo, then that means may natitira pa, no? May natitira pa. Ayan. Okay? So that's my take for PLDT. Kung wala naman akong hawak ng PLDT, ano gagawin ko? Wala muna. I will wait for this 1,200 na ma-break. Yun muna ako. Okay? So, ayan. Next. Sabi ni Alisa JFC. Si JFC naman, ito hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng commotion, no? Ng ingay kay JFC because to be honest, wala eh. This is still at the very least, no? Sideways kung hindi man siya downtrend kasi downtrend to. Short-term downtrend, mid-term sideways. Okay? Yun yung nakikita ko sa kanya. Kung meron akong hawak na JFC, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. No? I can still hold. Wait lang. Silipin nga natin kung valid pa yung Fibo nito or hindi na. Oh, valid si Fibo. Valid. Ayun lang. Okay. So, ganito, no? Given na valid pala itong si Fibo, kung meron akong hawak again, most likely, magsisell ako. Partial sell pala. Bakit? Kasi yung 230 eh. This is still a strong resistance for JFC. Baka mahirapan pa siya. So again, partial lang naman para at least may skin on the game pa rin kapag halimbawang nag-breakout. No? Kung wala akong hawak na JFC, wala mo na akong gagawin, I'll wait. Hintayin ko sa 236. Siguro itong red line na to, yung MA200, gusto ko makita ma-break niya yan. No? Before ako before pumasok. Ayan. Sabi ni Abia? Ayan. TEL tapos na kasi, so let's go with LTG. LTG. Ayan. Parang similar sila ni ni Jollibee. May short term na downtrend, pero if we go on a mid-term, sideways na siya. Okay. So kung ganon, I think I would do the same thing. The good thing that I can see is medyo malapit siya dun sa support line, no? Which is at 8.9. While yung kanyang resistance naman is nasa 10.5. Kung meron akong hawak na LTG at this time I'll hold. I'll hold ako, mag-hold ako dito. Kasi malapit na rin naman and nagpo-prove naman ng consistency dito sa 8.9 na support line. Kung wala akong hawak na LTG, medyo tricky tong part na to simply because kung support line lang na to ang pag-uusapan natin, malapit siya doon, attractive pa siya. No? Kasi mataas pa yung upside niya. But at the same time kasi, nasa ilalim kasi siya nung MA200 ko eh. No? So nandoon yung conflict sa isip ko kung anong gagawin. Siguro I would rather have the support line. I'll give it more priority. So with that, kung halimbawa wala akong hawak na LTG, I can do test buy at this point, no? Sa 9 pesos. Yun nga lang, I'll have to be strict on the resistance level kasi yun talaga yung niya eh. Sagad kasi yun eh, 16%, di ba? Ayun. So that would be my take. Sabi ni Rodolfo, Monde. Kay Monde naman, nice. Nice. Okay. So guys, ito lang please be careful on this. Remember yung sinabi ko sa inyo before, MA200. Okay? This is a strong indicator, no? This is a strong moving average for any stock. Tomorrow, try to monitor if kaya niyang basagin yung MA200. If not,
And kung may hawak ako nito, magka-partial sell ako, no? So again, kung meron akong hawak na Monde, tomorrow will be a crucial candlestick. If mahulog, no, si Monde or magbigay siya ng red candle tomorrow, magka-partial sell na ako. I would place it at around siguro 30 hanggang 50% nung capital ko or ng portfolio size ko. Portfolio hindi. Position size ko pala. Okay? So magka-partial sell na ako. Kung wala naman akong hawak na Monde, okay, anong gagawin ko? Maghihintay muna ako. I'll wait for the stock to drop. Or alternatively, I'll wait for the breakout. Saan? Dito sa 11. Sa taas pa. No? Kasi this is a strong resistance. Malakas yan. Sobrang obvious ng resistance na yan. So even though ma-break niya to, maliit na lang kasi yung upside eh. So I would rather wait na tuluyan niyang basagin yung resistance. Okay? Sabi ni Lori, all HC. Okay, all HC naman, okay, may bounce. Kaso Lori, sobrang downtrend kasi itong si all HC sa ngayon eh. At the very least, itong MA50, this can be a good guide. No? But again, we'll see. No? Even if kita nyo yung rally na yan, maganda yung rally, di ba? Pero, at the same time, kita nyo naman yung volume niya. This is what we call volume divergence. No? And kapag nagkakaroon ng volume divergence, ang madalas na nasusunod dyan is yung trend nung indicator. Ano yung indicator natin? The volume. Ano yung trend ng volume? Downtrend. So, what it means is, even though nagkakaroon ng mini uptrend ito, there's a good chance na sooner or later, susundan niya to, yung downtrend na to. Okay? Kung meron akong hawak na all HC at this time, yeah, okay lang, no? Okay lang. Especially kung profit ka na rin naman. Yun nga lang, you have to be very careful dito kay MA200, especially sa 2 pesos. Feeling ko nandyan yung yung resistance, no? So, let's see how it goes. Kung wala naman akong hawak na all HC, hindi mo na. No, hindi mo na. I'll wait again. Gusto ko makatawid siya ng 2 pesos eh. Mas maganda yung odds doon. Ma'am Kuku. Ayan, maraming salamat for tuning in. DMC is one of the most consistent na stock. No? Isa to sa kasama man siya sa index o hindi, sobrang dali at sobrang convenient, no? Kung paano siya i-trade. Ewan ko siguro that's my personal take. I've been trading DMC and SEC for a long time na. And ang dali ko siyang napipick up, no? Kung kailan okay at kung kailan hindi. I don't know if it's just instinct or something else. Ayan. For DMC kasi, ito yan. If I am going into, let's say, gusto kong quick trade lang sa kanya, MA50 talaga yan. No? MA50 yan. Pero kapag gusto ko medyo mas ma-maximize ko yung trading ko, MA200 ang gagamitin ko sa kanya. Okay? So again, short term MA50, MA200 naman on the midterm, no? Ayan. So, here's the thing about DMC. Kita nyo si MA200 right now. Ginagawa na niya ng resistance. Saglitan lang yung pag-touch niya doon sa FIBO ko na 10.56. Tapos nagda-drop again. Diba? Kung meron akong hawak na DMC, anong gagawin ko? At this time, magka-partial sell na muna ako. Okay? Kung wala akong hawak na DMC, anong gagawin ko? I'll wait. Hihintayin ko yung 10.5.
Gusto ko makita mabasag niya muna yan. Or, kung ayaw man niya, mag-drop siya, okay lang. Yun nga lang, antayin ko siya sa 9. Di ba? Ayan. Again, this is a play for for short term or even mid term. Pero kung long term, walang usap-usapan, buy ang DMC. Wala nang tanong-tanong doon. DMC is one of the most consistent na dividend na stock pagdating sa dividend. No, silang dalawa ni SEC. Carl, Monde tapos na. Mavic, isa lang ang ano ko. I'll take Bloom. Since kakapasok lang nito sa index eh. So masaya pa siyang silipin. Ayan. For Bloom kasi, unfortunately, nauntog na siya sa 12. Ito. No? And then now, nag-drop na naman na siya. Kita nyo yung range. Sa akin kasi, yung range ko is 9.15 hanggang 12 pesos. Halos gitna. No, halos gitna siya nung range. So, pag ganyan masyadong or boring pa yan for me. No? Sobrang boring pa yan. Kung meron akong hawak na Bloom, anong gagawin ko at this time? I can hold. No, I'll hold. And then, ang gagamitin kong cut loss point will be 10.50. Okay? Kung wala akong hawak na Bloom naman, anong gagawin ko? Same thing. I'll wait. Pero ang hihintayin ko would be siguro 10 pesos. No? 10 pesos hanggang 9. So 9 hanggang 10, yun yung iniisip kong area sa kanya, no? For a potential play. Sabi ni Jagger Mac. Itong si Macro Asia, again, this one is on a downtrend, no? Downtrend ito. Kaya alanganin talaga siya. This is only good for yung mga gusto mag-test buy, yung may mga nag-experiment. Like for example ako, 'di ba? I'm not sure kung inabot niyo yung pinakita ko kanina with my Dragonfly account. So si Mac is one of those stock na binili ko simply because I wanted to test something out, no? Particularly yung mga bounce play. Bounce play from a downtrend, no? Yung talagang yung sinasabi kong bawal. Yung sinasabi kong bawal, no? I did try that. So again, that is purely experimental. No? Yung stand ko na do not try it is still the case. Yun pa rin siya. Pero again, if you wanted to do some testing, no? Yung talagang gusto niyo na experiment, then by all means, okay siya. Now, going back here on the technical side, kung meron akong hawak na Mac, anong gagawin ko? I'll sell it. Okay, bakit? Kasi it was already proven ilang beses na siyang nagtatry mag-attempt sa 4 pesos na inabasagin or at least makabalik sa taas. Hirap. Di ba? Well, one time noong September 15, nung Friday or nung previous Friday, yun nga lang, hindi pa rin niya kinaya eh. No? Nahulog pa rin siya. Kung wala naman akong hawak na Mac, anong gagawin ko? Wala muna. I'll stay away with Mac dahil masyado pa siyang downtrend. Din, tapos sa si Tel, Rosario, BDO. Okay. Tingnan natin si BDO. Kasi we find ways daw. Ayan. Ayun. Ganda naman ng rebound ni BDO dito. No? So BDO is long-term uptrend. Sideways siya on the mid. Okay? Tapos, uptrend naman siya on the short term. O, di ba? Depende yan sa sa period no na gusto mong i-trade. So, based from that, you can make the analysis. Okay? Now, going back here for BDO. Kung meron akong hawak, I'll hold. No? I'll hold. My cut loss point here, kung naka-hold ako would be, excuse me, 135. Okay? Pero kung wala akong hawak na BDO, then I will wait. Hintayin ko siya na mag-drop again sa 128 or hintayin ko siya na
breakout pa dito. Okay? Oh, yun. That's my take kay BDO. Next is Pijong, si ABS. Hindi ko na siya paborito ngayon. Pero hindi naman sa paborito, but wala eh. Kasi, hirap yan makabalik. Hirap. No? Kasi, hanggat hindi sila nakakakuha ng franchise, yung profit kasi nila is still down eh. No? It's still down. So, negative ako dito. Negative. Okay? Kung meron akong hawak na ABS, again, I'll sell on strength. No? I'll look for opportunity to sell, which means hanap ako ng mga green candle. Like, ayan, kanina, di ba? 3.5%. Yun. Yung mga hanapin ko para makapagbenta, no? Kung meron man akong hawak. Kung wala, I'll stay away. CSE, tapos sa si Bloom kanina, Hustle Games, East-West. Oo, ano siya uli kanina, nag-breakout na naman siya. Di ba? Ayan. Bang saya. Ito yung pinag-usapan natin nung nakaraan, no? You will only be buying a breakout play kapag yung stock is uptrend. Okay? Hindi siya effective sa downtrend definitely, at hindi rin siya ganoon ka-effective sa sideways. Mas effective siya talaga on an uptrend. So hanap kayo ng mga stock na uptrend, and then plot na kayo nung resistance line niyo, because mas magandang maglaro doon. Okay? So yan, katulad niyan. East-West, breakout play kanina, no? With relatively good volume. And okay. Asan yung next nito? Is this an all-time, no? Ay, hindi pa pala. Saan yung next na resistance dito? 10.6 yung nakikita ko eh. 10.6. Yeah, I would place it at 10.6. Gano'n kaya kalaki to? 13%? Ayan. So yun, that's my take. Again, kung meron akong hawak na East-West, anong gagawin ko? I'll hold, syempre. No questions asked. 9 pesos, yun yung gagawin kong support line or cut loss point. Kung wala akong hawak na East-West, siguro not muna for now, no? What I would like to see is, gusto ko siya makita mag-drop pa ng konti para naman yung upside ko, let's say the moment mag-rebound yan, much better. Di ba? Yan. So, congrats sa mga may hawak ng East-West. Ako, meron ba akong East-West? Wala. But ito again yung gagawin ko, no? I'll wait for pullback. Okay. SCC. Hindi pa natin tapos si SCC kanina. Wala ba? Teka ha. URC pala yun. Okay, sige. Let's take SCC. Persemerara. Ayun. So again ha, ang ganda nung rally ni Semerara dito. Pero wait it out, no? Kasi 36 pesos. 36 pesos would be a heavy, no? A heavy resistance for Semerara. Okay? Pending dividend announcement, no? Kung meron, no? And I am hoping na meron. Ayan. Kung meron akong hawak na SEC, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. Okay? But then again, prepare for a potential partial sell, no? Lalo na kapag lumalapit na yan dyan, kasi pwedeng mauntog. Kung wala naman akong hawak na SEC, I'll wait, no? Given na masyado ng maliit kasi yung upside ko. Okay? Siguro, my ideal scenario there would be a breakout play. No? Breakout play.
pwede siya, yung breakout nito conservative type ha. Ibig sabihin nun, on the breakout, hindi mo na ako bibili. I'll wait for pullback. And yung pullback na yan, dapat hindi siya mag-drop below 36 pesos. Okay. Okay, so it's already 9:08. Ano na lang, siguro last two na lang ako ha, last two. I'll take, sige, let's go with ASEN. Si ASEN, unfortunately, no? Unfortunately, negative pa rin to para sa akin. Okay? The stock is still trading at a downtrend. Okay? Although mukhang nakakita na siya ng low niya at 4.55. No? So nakita na niya. Yun nga lang sa akin kasi, I would rather look at the resistance kung worth it pa ba. And kung napansin natin kanina, no? The stock is up 4.26%. Pero hindi siya nakaabot or hindi siya nakalampas dun sa 5 pesos. No? That for me is hindi naman red flag, pero it's something to be worried about. No? Kasi kapag ganyan, there's a tendency na mauntog and mag-drop again. Okay? Kung meron akong hawak na SEC tuloy, ASEN, I'll monitor it, no? Kung tomorrow hindi pa siya makatawid ng 5 pesos, I'll sell it. No? Pero kung wala akong hawak na ASEN, siguro I'll wait na lang muna, no? Hintayin ko na mag-breakout siya diyan. No? Hindi lang sa 5 ha, kasi iniisip ko itong MA50 yung blue line na yan. I would still consider that, no? So gusto ko makita siguro at around above 510, no? Above 5.10 para medyo may laban naman ako ito paano. Okay? And then last one na lang would be Phil, tapos na natin si Dito. Pero sige, let's go with Dito. I'm sure maraming interested na kita kung ano yung meron kay Dito eh. Okay. The good thing that I can see here is yung magandang bounce niya. Okay? Na-break niya MA50 and even yung MA200 kanina. Okay? These are good news. However, itong 2.85 is also a strong resistance. So, because of that, I would rather wait, no, for 285. Okay? Kung meron akong hawak na dito, anong gagawin ko? Monitor, no? Monitor and check kung kaya niyang basagin si 285. Kasi kung hindi, makakita lang ako ng quick weakness dyan. Mag-red lang yan dito. From 285, magka-partial sell na ako. Okay? Magka-partial sell na ako agad. Kung wala naman akong hawak na dito, anong gagawin ko? As I've mentioned kanina, hintayin ko yung maka-breakout dyan. Okay? And then potentially dito ako sa taas pabibili. Okay? So yun, that's my take on dito. Pahabol na lang, last question, sabi ni Gold Roel, paano po yung mga may hawak ng MPI at di nakasali sa tender offer dahil OFW po siya, asking for a friend lang po? You have to reach out to your broker kung paano ang pwedeng arrangement. Kasi again, tapos na yung tender offer no? Tapos na yung tender offer. So technically, wala na. Hindi mas wala na. Ibig sabihin lang is hawak mo pa rin. You are still a shareholder or yung friend mo, shareholder pa rin siya. Okay? Pero, if gusto na niyang ibenta yon, then directly to the company na yung gagawin ninyong usapan. Okay? Kasi wala na siya sa market. Yan. So don't worry, you are still a share or siya pa rin yung shareholder.
It's just that hindi lang siya open to trade sa stock market na because magpapadelist na itong si MPI. Okay? So, for example, nagkaroon siya ng mga dividend, then wait for the announcement, no? Directly coming from the investor, ano yan? Investor group, no? Ng MPI. So, sila na, kumbaga doon ka na directly makakuha ng mga info, no? Yung kasi yung maganda sa market natin kasi from the stock market, you can get that information kapag may dividend sila, nag-a-announce. At the same time, yung price, no? Identified natin kung magkano siya yung trading price. Kapag hindi na siya listed, then wala. Si company na mismo yung magbibigay sa iyo ng presyo, no? So sila na yung kausap mo pagdating doon sa transaction. Ayan. Okay, so that's it for today. Medyo nakarami naman tayo and I hope may natutunan kahit paano. Once again guys, maraming salamat for tuning in. I hope you had fun. I had mine. And kita-kita tayo sa next iteration natin ng Stock Kwentuhan. Thanks everyone. Good night and as usual, good luck sa inyong mga trading. Bye guys.